Yan po mga kabida, emotional po ito hong si Congressman Leandro Leviste po dito ho sa kanyang ibinahagi po mga kabida sa kanyang Facebook page Patungkol ho ito sa naganap na press conference o press briefing po mga kabida kung saan in the middle of the press conference meron po tumawag sa kanya mga kabida kung saan po ay parang tinanong lang po about yung kanyang alokasyon doon ho sa kanyang distrito, sa Batangas. Para bang sinasabi ho doon mga kabida, although hindi naman po direktang sinabi, pero yung pakiramdam po ni Congressman Leviste na hinay-hinay ka dyan, baka mawala yung alokasyon mo dyan po sa distrito mo. Alam naman po natin mga kabida na napaka-hot. Ito hong si Congressman Leviste ngayon dahil sa kanyang pagbubunyag po mga kabida sa mga insertions at iba pang irregularities po sa budget po natin mga kabida simula noong 2023, 2024 at lalong-lalo na po mga kabida ito hong 2025 national budget. Alright? At pahabol pa po itong 2026 national budget mga kabida po. Okay? Pakinggan muna natin ito hong short lang po yung clip na ibahagi namin sa inyo patungkol ho sa pagiging emosyonal po ni Congressman Leandro Leviste mga kabida. Narito po. Ang pinag-usapan sa telepono ay ang budget ng distrito ko. Ayoko naman na maapektuhan ang budget ng distrito ko dahil sa ginagawa ko ngayon. Pero ako po ay nagtitiwala na dahil tama naman na malaman ng publiko ang budget ng bawat distrito. The fact na tinawagan ako tungkol sa budget ng distrito ko sa gitna ng ating press con alone is proof na ang budget ay ina-allocate din for purposes other than the need of the districts. At minsan, ito nga din ay ginagamit bilang leverage over members of Congress. Ayun. Grabe. Saludo na talaga ako sa kanya, mga kabida, po. Alright? Ang rason kung bakit natagalan daw siya, mga kabida, naibunyag ito hong nakuha po niyang files mula kay Undersecretary Catalina Cabral I think sometime in June, alright, kung hindi ako nagkamali kaya daw siya nag-atubiling ibunyag ito hong kanya hong nalalaman po makabida batay dun ho sa nakuha po niyang files mula kay Undersecretary Catalina Cabral patungkol ho sa allocations at insertions po mga kabida. Diyan po sa national budget po natin kung saan po ang dami hong nadawi ito dito. Mga kongresista, senador, at maging ito hong mga department secretaries and undersecretaries, mga kabida. Dahil nate-threaten daw yung kanyang hong budget sa kanyang distrito. Kasi sometimes daw in October, kung hindi ako nagkamali, yung buwan po ng kanyang binanggit, mga kabida. In the middle of the press conference o press briefing, may tumawag daw Then yung tumawag daw, pinaalalahanan po siya mga kabida patungkol ho sa kanyang allocation dyan po sa kanyang distrito. Iba yung dating para sa kanya, parang although hindi naman po direktang sinabi, para bang ni-remind po siya na, oops, hinay-hinay ka, kasi po baka naman po mawala yung budget mo dyan sa distrito mo. Which is, according to him, mga kabida, nagdalawang isip po siya, kasi unang-una po, budget po yun para ho sa kanyang mga constituents. Sa kanyang distrito, medyo nag-alanganin po siya mga kabida, Pero nananaig pa rin yung kagustuhan po niyang mga kabida na ipaalam ho sa publiko
yung mga irregularities po. Okay? Yung mga na-discovery po niya mga kabida doon ho sa files po ni Undersecretary Catalina Cabral. Alright? Kaya ito, ibinunyag po niya ngayon. Alright? Although may mga katanungan kay Congressman Leviste, mga kabida, patungkol ho sa kung hindi daw siya challenge po makabida ni Congressman Ridon, hindi daw niya ito ibubunyag. Pero sa pagkakaintindi ko po makabida sa kanyang sinabi, binigyan lang po niya ng courtesy ito kung si Secretary Vince Dizon, siya mismo yung magbubunyag po makabida sa publiko. Considering ito hong si Catalina Cabral po ay under his watch, kanya hong sakop po ito, mga kabida. Alright? Pero hindi ho intentionally na hindi po niya gustong ibunyag. In fact, siya mismo yung nag-challenge po mga kabida, kay Secretary Vince Dizon na ibunyag po yun. Okay? Pero since medyo na tabunan at na-overrun po mga kabida doon ho sa challenge ni Congressman Ridon, ito hong si Congressman Leviste, kaya yun, sinampulan po niya ito hong si Ridon, mga kabida, kung saan po ibinunyag po niya na isa po sa mga nagkaroon po ng insertion, okay? Ito hong kanyang party list, okay? Bicol Saro, party list po mga kabida, according to Congressman Leandro Leviste. At yun na, sunod-sunod na po yung kanyang pagbubunyag po mga kabida. Naglabas po siya ng mga dokumento kung saan po may mga pangalan po ng mga kongresista po doon na nakatanggap po makabida na meron pong alokasyon sa kanilang mga distrito. Alright? Now, kung titingnan po natin ito hong kanyang post, okay? Ang dami hong ibinunyag po ito hong si Congressman Leviste, mga kabida. Napakalaking pera po naman ito, Okay, mantakin nyo Meron po siyang binanggit dito mga kabida na meron daw alokasyon ito kung bawat kongresista at maging yung mga party list representatives. Hindi lang po yung mga district congressmen, pati yung mga party list representative po for 2026 national budget. Kasali na po dito itong 150 million infra projects po mga kabida for district representative, meaning yung mga regular lawmaker po, regular congressmen, okay, na nagsiserve po sa kanilang mga distrito po, mga kabida. And another 160 million pesos infra projects for party list representative. And another 30 million pesos soft for district and party list representative, mga kabida. So, ibig sabihin, maliban po dito sa 150 and 160, may 30 million pa po, Okay? Hindi ko lang po alam kung ano yung soft for district and PL, o party list representative, mga kabida. Okay? Aside po dyan, na ito pa po, may mga allocations din na binanggit ito hong si Congressman Leviste po, mga kabida, para ho sa mga departamento, meaning mga department sa executive branch po, mga kabida. Ito babasahin ko lang po. Grabe naman po ito. Dami palang perang gobyerno. Bakit nahihirapan po sila mga kabida, Okay? Sa pagbayad ho ng pondo po ng PhilHealth para lang po may balik dun ho sa coffers po ng PhilHealth, mga kabida. Ito shinare po ni Congressman Leviste ito hong papel, mga kabida, na ipinakita po sa kanya ng isang staff po, ni House Committee on Appropriations Chairperson Mika Swansing, mga kabida. Kung saan po ay in-enumerate po yung mga appropriations po, mga kabida, ng mga departamento po, dyan po sa executive branch. Alright? Ito na po, 21 million para ho sa MAEP ng DOH, 25 million para ho sa TUPAD at GIP ng DOLE, 25 million para ho sa DSWD AX, and 30 million para ho sa DA Farm to Market Road. 25 million pesos para ho sa others,
and 25 million pesos para ho sa DPWH, totaling to 151 million pesos po, ano, mga kabida. Alright? Pero pagkatapos niyan, tumawag yung staff daw, mga kabida, ano? At sinabihan po siya na makita ko sila, okay, secretly showed the document to him as a vice chairman and said, "This is your incentive," a week before the budget vote. So, nilapitan po siya, una tinawagan, at nung nagkita po sila, okay, ipinakita po sa kanya po, mga kabida, yung kanya hong incentive. May incentive pala ito hong mga mababatas po, ano? Okay, para bumoto lang po sa budget. O, ito po, Leviste shared another piece of paper purportedly shown to another congressman enumerating budgets totaling 250 million pesos. Leviste stressed that his point was, first, not to necessarily question the allocations, but to ask that all the allocations at least be published. And second, to ask why this incentive was being given secretly, seemingly for him to vote in favor of the 2026 national budget. Boom! Meron palang incentive sila, mga kabida, no? Na bawat boto na gawin po ng isang kongresista, may insentibo kanila hong tatanggapin, ano? Okay? Leviste added, if public funds are being used as so-called incentives for congressmen before voting on the 2026 national budget, the public should at least know the allocables or incentives each congressman gets, okay, whether from DPWH, DOH, DSWD, DOLE, DA, NIA, DepEd, or any other government agency. The public deserves to know this before Congress ratifies the 2026 next week. Ayun. So, dami hong pera po, mga kabida. Ano? Grabe. Kaya siguro, dito ho napapahala po, mga kabida, no? Kung sino man po yung tumawag sa kanya, no? Kung sino man po yung amo, doon ho sa tumawag sa kanya. Dahil, dami naman palang mabibigat po na impormasyon na hawak ito hong si Congressman Leandro Leviste po, ano? Mga kabida. Kaya hindi po imposible na matithreaten po yung kanya hong budget allocation, okay, para ho sa kanyang distrito po, ano, mga kabida. Okay? Ang feeling ko na po, ano, base doon ho sa nakita kong reaction po niya, ano, very emotional ito hong si Congressman Leviste, ano, na tila hindi ho niya kayang mawalan po ng budget yung kanyang mga constituents po, ano, mga kabida. Okay? Siguro, mahal na mahal po niya yung kanyang mga constituents, ano? Makikita mo kasi kay Congressman Leviste yung kanyang pagiging tapat na servant, ano? Tapat na nanunungkulan po, ano, sa pamahalaan po, mga kabida, ano? Kasi po, hindi naman po niya gagawin ito, ano? Ito hong pag-risk po ng kanyang buhay, okay? Alam naman po niya na marami hong nagagalit sa kanyang mga ginagawa po, mga kabida, pero tuloy pa rin, ano? Hindi po siya natatakot po, mga kabida. In fact, mayroon na po siyang habilin po sa kanyang ina na si Senator Loren Legarda po, mga kabida, no? Na kung sakali man po meron pong mangyari sa kanya, kailangan hong isa publiko po ang lahat-lahat ng mga dokumento na iniwan po sa kanya po, mga kabida, no? Ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Alright? So, he can risk his life for the sake of the Filipino people. Ganun ho siya katindi, mga kabida, no? Kaya, yung pagiging emotional niya, okay, nang binanggit po yung kanyang budget po sa kanyang distrito, isang testamento po yun, mga kabida, na mahal po niya yung kanyang mga constituents. Kaya naintindihan po natin, kaya nadidelay yung kanyang pagsisiwalat po, mga kabida, no? Ng mga nilalaman po nitong files po ni Yusek Cabral, ano, dahil ho, yun nga natithreaten yung kanyang budget sa kanyang distrito, ano, mga kabida. Okay? Pero at least, nanaig pa rin yung kanyang pagiging patriotic po. Okay? Isiniwalat po niya, mga kabida, despite ho sa
magiging resulta at consequences po sa budget para ho sa kanyang distrito, mga kabida. So, kudos po para ho kay Congressman Leviste. Sana marami pa pong mga katulad ho sa kanya, na tapat at naninindigan po, mga kabida, laban ho sa corruption at iba pang mga irregularidad po, dyan po sa gobyerno, mga kabida. Para ho sa inyo, ano po ang inyong opinion